Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at isang masayang bagong taon. So siguro po nung mga nakaraang araw ay may mga nag-fasting or nagtanong sa Panginoon kung paano ba mas makakasunod sa Diyos. At ngayon pong linggo na to ay may pag-aaralan po tayong panibagong topic. Ang sabi po dito, The Cost of Following Jesus, Nobody Talks. So, ito pong hapon na to ay magbanggit po ako sa inyo ng 4. At sa ating pagsunod sa Panginoon, marami po tayong mga bagay na pwedeng pagdaanan. At kaakibat nito ng ating pagsunod sa Lord ay may bunga or may mga suffering or struggle na dadanasin natin. Ngayon, dito po sa number 1 at number 2, sabi niya, because they follow Jesus faithfully. At yung pangalawa po, ang sabi niya, living openly for Christ. So, basahin po natin yung mga verse na nakapaloob po dito. So, sa number 1, dito po, buksan natin ang ating Bible. Dito sa John chapter 15. Simulan ko po sa verse 18 hanggang 20. Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. So, dito po ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita. Ngayon, si Pablo naman po dito sa 2 Timothy, sa chapter 3, verse 11, simulan ko po. Sabi niya, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconia at Lystra. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So okay po, binabanggit po dito na sa ating pagsunod sa Panginoon o yung halaga ng pagsunod natin ay may mga pag-uusig na mararanasan po tayo. Yan, kagaya nga po nababalitaan natin sa ibang bansa, lalo na sa mga columnist country, na yung mga Kristiyano, yung mga pastor, sila ay tinotorture, yung iba po doon ay pinupugutan ng ulo once na hindi nila tinalikuran yung kanilang pananampalataya. Naalala ko nga po, meron tayong training na pinapanood sa atin ni Pastor Boy. Yung pamagat po ng movie ay Tortured for Christ. Kung saan po, mga Kristiyano po na nagbabahagi ng Word of God, kapag nahuli sila ay pinapahirapan. So, meron pong isang eksena doon na hindi ko makakalimutan. So, yun po yung part na nandun po sila, nakakulong na sila, pinapahirapan na sila, pero hindi pa rin nila mapigilan ang mag-aral ng salita ng Diyos. Doon po sa eksena na yun, para silang nagba-Bible study. So, wala silang mga music instrument, gitara, o kung ano pa man para sila'y makapag-worship sa Panginoon. Kundi ang tanging gamit lang nila yung mga bakal na nakakabit sa kanilang kamay. At yun lang yung pantuktok nila para makapag-produce sila ng sound. So, habang sila po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, yung isa po dun ay kinuha ng isang bantay para bugbugin na naman. So after siguro few minutes or sabihin natin oras na siya ay binugbog, bumalik siya ulit dun sa mga kasama niya. At ang sabi niya, where did we stop? Na kumbaga dun sa movie na yun, na true to life story, na kahit sila'y pinapahirapan pero walang makapigil sa kanila na ang salita ng Diyos ay maihayan nila. Ngayon sa atin po dito sa Pilipinas,
maring hindi naman tayo pahirapan ng authorities o ng kung sino man. Kumbaga, nandito po tayo sa open country na malaya tayong makapag-share ng Word of God. Pero kagaya nga po dito, sabi niya, because they follow Jesus faithfully, sinasabi nga po dito, dun sa pagiging matapat na pagsunod natin sa Panginoon, ay makakaranas tayo ng persecution. Maaring dito, di ka bubugbugin o pahirapan, pero kadalasan ang persecution na pwede nating maranasan ay yung mga tao sa paligid natin, yung mga kaibigan natin, and most likely yung ating mga mahal sa buhay. So, siguro po lahat tayo naranasan natin na tayo ay hindi maintindihan ng family natin o ng mga loved ones natin. Naalala ko nung baguhan pa po ako, nalaman nung tatay ko na pumunta ako sa church para sumama ng prayer. So, gabi na po ako naka-uwi nun. At pagdating ko ng bahay, galit na galit yung tatay ko at aambahan niya na ako ng suntok. So, napapikit na lang ako kasi dadapo na yung suntok niya sa akin . At after po nun, nagpahinga na ako. Alam niyo po, kinabukasan, galing po ako sa trabaho, iniisip ko kung uuwi ba ako ng maaga kasi galit yung nanay at tatay ko . Pero iniisip ko, mas lalo silang magalit kapag late ako ng uwi. So, pagdating ko po ng bahay, nasa labas pa lang ako ng pintuan, nakita ko yung tatay ko naghihintay. So, hindi ko alam kung paano ang sasabihin, paano ang approach, pero kagaya na nakagawian, nagmano po ako sa kanya, naupo ako sandali, walang salisalita. Kumbaga, nakikiramdam. At nung time po na yun, nilapitan ako ng tatay ko at hinawakan lang niya ako sa pisngi. At yun na yung huling beses na nagalit siya dahil sa pag-born again ko. So, ito po, sabi niya dito, yung mga matuwid o yung mga tao na sumusunod sa Panginoon ay mararanasan natin ito. Na tayo ay uusigin. O kung minsan naman, yung ating paniniwala, dahil lang sa naiiba tayo. Minsan kinukutsa tayo, yung iba nga, lalo na kapag soul winning, di po ba? Nararanasan natin yung mga ibang sekta, mumurahin ka, magagalit sila sa'yo. Pero ito ang halaga ng pagsunod natin sa Panginoon. As we live openly para sa ating Panginoong Jesus, ay hindi tayo makakatakas sa persecution. Pero dito natin masasabi na ito yung halaga ng pagsunod natin. May pag-uusig, pero may kita natin na ang Diyos ay gumagawa siya ng paraan na kahit yung mga yung family natin na uusig sa atin, bandang huli, makakapiling natin maglingkod. So, dito po tayo sa pangatlo. Sabi niya, refusing to deny their faith. Dito po tayo sa Matthew chapter 10, verse 33. Simulan ko po dito sa verse 32. Ang sabi niya, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Okay, sabi niya dito, if you will deny me, yan. At dito kapag ang Diyos ay in-acknowledge natin, ay nandun din yung acknowledgement ng Panginoong Jesus sa atin sa harapan ng kanyang Ama. So, isang example na maalala po siguro natin dito ay si Pedro. Nung time na 3 times na dininay niya ang Panginoong Jesus. Maaring sabihin natin, bakit 3 times na nag-deny siya, Pero all throughout ng buhay niya, makikita natin na siya ay sumunod sa Panginoong Jesus after na ang Panginoon ay napako sa krus at nabuhay na muli. So, si Pedro nga po, nung ang pagkamatay niya ay pinako siya sa krus ng pabaligtad dahil ang sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat na mamatay katulad ng Kristo. So, ito po sa atin, andito yung pangako ng Diyos na kung hindi tayo tatalikod o hindi natin i-renounce yung ating pananampalataya, ay nandun ang acknowledgement ng Diyos sa atin, sa harapan ng kanyang Ama. Dito po sa Amplified Version, basahin ko po. Sabi niya rito, therefore, the one who confesses and acknowledges me before men as Lord and Savior,
affirming a state of oneness with me, that one I will also confess and acknowledge before my Father who is in heaven. But the one who denies and rejects me before men, that one I will also deny and reject before my Father who is in heaven. So, sabi niya dito, deny and reject. Kapag tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, hindi lang pag-deny, kundi sabi niya, reject din ang mararanasan natin kapag dito sa lupa ay ni-renounce din natin siya. So, hindi po sapat na naniniwala lang tayo sa Panginoong Jesus, kundi makikita ang pagiging Kristiyano natin kung paano ba natin ito tatayuan. Kasi, sabi nga dito, ang isang way to renounce ang Panginoong Jesus o i-deny siya ay yung ilihim natin siya o yung maging takot tayo na ibahagi siya sa ibang tao. Minsan mai-intimidate tayo na parang gusto natin itago na lang ang Panginoong Jesus. Pero yun ay isang way na pag-deny natin sa Kanya. At ang sabi nga niya dito, kung i-deny natin siya, ang Diyos din mismo, i-deny at i-reject niya po tayo. So, another movie po ang naalala ko na naman, pinanood din po sa atin ng training, kung inyo po itong naaalala, no? Na sila po ay mga alagad. At itong mga alagad po na to, hinahanap nila yung kanilang leader. Ngayon, dun po sa time nila, alam nila na kapag nalaman na ikaw ay Kristiyano, maaring patayin or torturin. So, yung iba nilang kasama, habang sila ay nakatali sa kahoy o sa krus, nandun sila sa dagat, naaalunan sila ng tubig paulit-ulit na para bang nakatali sila doon at para silang nalulunod dahil nadadaanan sila ng alon. Dahilan sa hindi sila tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ngayon po, itong bida, hinahanap-hanap niya po yung leader niya. Ang thinking niya, wala na siguro yung leader niya dahil maaring napatay na. Only to find out na yung leader po niya ay buhay pa. At meron ng bagong buhay itong kanyang leader. So, ito palang leader niya, in order na masave ang buhay niya, ay nirenounce niya yung kanyang pananampalataya. At alam niyo po, sinundan niya yung yapak ng leader niya. Na-save siya, hindi siya namatay, pero alam niyo po, bandang huli, namatay itong bida. At doon po sa loob, doon sa kanyang loob ng kamao, yan, meron po doon sa loob nun ay may maliit na krus. Na ang ibig sabihin ay maaring sa iba, sa labas, ay hindi niya binabahagi ang pagiging Kristiyano niya, pero sa loob niya, siya ay mananatiling Kristiyano. So, ang pamagat po nung palabas ay silent. So, ibig sabihin yung pagiging Kristiyano niya, ay nanatiling tahimik na lang. Ngayon, maaring sa atin, maaring maranasan natin ito. At kung maranasan natin to, nawa ay mapanindigan natin hanggang sa huli na dumating man yung torturing tayo, no? Pero manatili tayong naka-stay dun sa ating pananampalataya. At ito po ang huli dito. Sabi niya, standing firmly on God's truth. Yan, dito po sa John 17:17. Yan, simulan ko po sa verse 15. Ang sabi niya, hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Sa English, ang sabi niya po dito, sanctify them by your truth. Your word is truth. So, sa ating pagsunod sa Panginoon, yan yung bunga ng ating pagsunod. Alam niyo po, kailangan tayo ay ibukod. Sabi nga niya dito, be separated. So, kung nais nating maglingkod sa Panginoon, ang isa dito ay kailangan yung dati nating buhay ay iwanan natin. Yan, ang sabi nga ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, do not conform any longer. Yan, tayo ay hindi na pwedeng makiayon sa takbo ng sanlibutan na ito. So, bilang Kristiyano, alam niyo po, sabi nila, bakit ganun? Madaming bawal. Yan, nung ako po ay nagsisimulang Kristiyano,
niisip ko noon, yung iba hindi sila kumakanta ng worldly. Pero alam niyo po, habang ikaw ay nabababad, na nakakapag-pray, nagbabasa ng Bible. Yan, alam niyo po, unti-unti yung spirito mo aayaw na dun sa sa mga worldly things yung pagganta ng mga worldly songs. Alam niyo po, kumbaga walang nagdikta sa inyo, huwag ka na kumanta ng worldly song. Pero alam niyo po nung time na yun, dahil nga nakakapag-thanks na nakapakinig na po ng Word of God, nakakabasa na, alam niyo po na tra-transform na unti-unti, alam niyo po, dun sa loob ko, sabi ko, ayoko na nito. Ayan, at para tayo po ay magamit ng Panginoong Hesus, sabi niya, sanctify, kailangan tayo ay maging banal. Yes, magkakasala po tayo, makakagawa tayo ng pagkakamali, may mga pagkukulang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero nandun tayo sa point na we are trying our best na ma-meet ang standard ng Panginoon. Kasi sa atin po sabi nga niya, ibukod mo sila. So, hindi pwedeng gayahin natin kung ano yung ginagawa ng mundong ito Kailangan na naiiba tayo. Kailangan nag-stand out yung pagiging Kristiyano natin. Kung sa halimbawa po sa school, kung yung mga kaklase mo ay may kodigo bilang Kristiyano, hindi mo na ginagawa yun. Amen po. At ito po, sabi niya, para tayo ay ibukod. Yan, ibig sabihin, meron tayong special task, meron tayong assignment. In short, meron tayong mission. Sabi nga, standing firmly. Yan, standing firmly on God's truth. Para tayo ay maging matibay, hindi tayo madaling ma-shaken. The only way para makatagal tayo ay masanctify tayo. Piliin natin na separated sa mundong ito. At para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. So, ito po, yan po yung apat na yan. Yung the cost of following Jesus. Nobody talks. So, una, because they follow Jesus faithfully. Pangalawa, living openly for Christ. At pangatlo po, refusing to deny their faith. At pang-apat, standing firmly on God's truth. So, bago ko po i-end, yan, may share ko lang po sa inyo, no? So, yung before po mag-end ang 2025, so tayo naman po ay ini-encourage ng ating pastor na magtanong, mag-fasting sa Panginoon. Isa po sa mga tanong ko nitong nakarang fasting po, ang sabi kong gano'n, Lord, ano ba yung mga dapat na tanggalin? Ano po ba yung mga bagay na dapat pang i-improve sa ugali man o kung saan man para mas makasunod pa or mas makapaglingkod pa. So alam niyo po, habang nagtatangs, naghihintay ng sagot, nagbabasa ng Bible, alam niyo po, may isang word na doon sa loob ko, sa inward witness ko, sigurado po ako ang Panginoon yun. Ang sabi doon, isang word, sabi niya, yield. At habang ulit-ulit yung word na yung yield, sabi ko, Lord, ang ibig sabihin nun ay surrendered. At alam niyo po yung nabasa ko yung verse, niya, be fully yielded to God. Na kailangan tayo in order na magawa natin, makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, ay kailangan fully yielded tayo, fully surrender tayo sa Panginoon. Kasi kung may mga bagay na hinuhold natin, may mga bagay or area sa buhay natin na hindi pa nakasuko sa Panginoon, ay hindi natin magagawa po ang kalooban niya. Kaya nga sabi niya, yield. Kailangan nakasuko ang lahat sa atin. Kasi hanggat na nananaig pa yung mga bagay na gusto natin, magiging mahirap po para sa atin ang makasunod sa Panginoon. So, nawa po, may mga natutunan po tayo sa hapong ito. Tayo po ay manalangin sandali. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay makasunod sa kalooban mo. Na Lord, despite ng mga mararanasan namin, makita namin yung halaga ng pagsunod sa iyo, may mapagdaanan man kami sa mga pag-uusig o anumang mga sitwasyon, hayaan mo, Lord, we stand firmly at hayaan mo ang banal na spirito ang patuloy na mag-guide sa amin at patuloy na sumama sa amin para mas makatagal pa kami. At hayaan mo, Lord, sa buong taon na to, na panibagong taon na dumating sa amin, ay mas mapaglingkuran ka pa namin. Salamat nga po, Lord, sa mga paalala mo. Ito po ang aming dalangin sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen.
So, again, Happy New Year po sa bawat isa. Ingat po tayo at God bless po sa ating lahat.